Ang pangalan ko ay Micaela. Ako ay 27 taong gulang. At kung may nagsabi sa akin 10 taon na ang nakalipas na mamanahin ko ang buong imperyo ng aking lolo na nagkakahalaga ng 5 bilyong piso, baka tinawanan ko lang sila sa mukha. Noon, ako lang naman ang anak na hindi ginusto, pinalayas sa mismong araw ng aking ika. 18 kaarawan, bitbit lang ang isang backpack at ang mapangutyang tingin ng aking mga magulang. Hindi ka mabubuhay nang wala kami, sabi nila. Kaya isipin nyo na lang ang pakiramdam nang pumasok ako sa isang courtroom noong nakaraang buwan, kaharap ang mga magulang kong iyon, naka-designer na mga damit. Habang ang nakatatanda kong kapatid na si Kuya Enzo ay nakaupo sa tabi nila na parang pag-aari na niya ang buong mundo. Lumapit ang nanay ko, sapat para maamoy ko ang matapang niyang pabango at bumulong ng napakatamis. Siyempre, Micaela, kami na ang bahalang magpatakbo ng lahat para sa'yo. Tumango naman ang tatay ko nang may pagmamalaki na para bang ang buhay ko, ang kinabukasan ko, at ang 5 bilyong piso ay nasa mga kamay na nila. Ngunit nang ilipat ng huwes ang pahina ng testamento, nanigas ang kanilang mga ngiti at unti-unting nadurog. Lumaki ako sa isang bahay kung saan mas mahalaga ang sasabihin ng ibang tao kaysa sa pagmamahal. Ang mga magulang ko, sina Ricardo at Divina, ay hindi mahirap malayo doon. Isang regional executive sa isang malaking logistics firm sa Makati si Papa. Si Mama naman ay ang tipong nabubuhay para sa mga society balls, pagpapakater at tsismisan sa aming exclusive subdivision. Pero kung titingnan mo sa likod ng kanilang mga perpektong ngiti, makikita mo ang kabulukan. Pinapahalagahan lang nila ang anak na pasok sa kanilang perpektong imahe. Siya ang golden boy, straight A student, star player sa varsity, ang laging ipinagmamalaki ng mga magulang ko sa tuwing may handaan. Bawat tagumpay niya ay may grandiosong selebrasyon. Nang matanggap si Enzo sa kanyang dream university, nagbukas ng mamahaling wine si Papa. Nang manalo ako sa isang lokal na patimpalak sa pagsusulat, nagkibit balikat lang si Mama at sinabing, "Ang cute naman, pero hindi makakabayad ng kuryente yan." Hindi naman sa pasaway ako. Hindi ako tumatakas ng bahay sa gabi o lumalabag sa mga patakaran. Sadyang hindi lang ako bumagay sa hulmahan na gusto nila. Mas gusto ko ang sining kaysa sa sports. Mga libro kaysa sa mamahaling kotse. Mga tahimik na gabi kaysa sa maiingay na party. Dahil doon, binansagan akong sakit sa ulo. Nang magtanong ako kung bakit niregaluhan si Enzo ng bagong SUV nung mag-16 siya habang ako ay nagtitiis sa pagko-commute sa jeep at MRT, nagtagis ang bagang ng tatay ko. Hindi patas ang buhay, Micaela. Alamin mo ang lugar mo. Pagsapit ko ng labitin, halos hindi na makahinga sa bigat ng tensyon sa bahay. Bawat hapunan ay tila naging paglilitis. Irap ang laging sagot ni Mama tuwing humihingi ako ng patas na pagtrato. Si Enzo naman ay ngingisilang mula sa kabilang dulo ng mesa, pinapaikot-ikot ang susi ng kotse niya sa daliri, nagpapasarap sa katotohanang hindi siya pwedeng galawin. At si Papa, tinitingnan niya lang ako na parang isang problemang atat na siyang itapon. Hindi ko makakalimutan ang gabing iyon nang lumapit siya sa akin. Mababa at matalim ang boses. Kung nakikitira ka pa rin sa bubong na tupagtungtong mo ng ATN, isa kang malaking pabigat. Mas masakit pa sa sampal ang mga salitang iyon. Tumawa na lang ako. Dahil ano pa nga ba ang magagawa ko? Pero sa loob-loob ko, unti-unti akong nadudurog. At nang dumating ang ika, 18 kaarawan ko ang araw, na dapat sana ay debut ko, tinupad nila ang kanilang banta. Hindi ito naging tahimik na pagpapaalis. Isa itong palabas. Pinatawag ako ni Mama sa sala, habang si Enzo ay nakasandal sa sofa na parang nanonood ng sine. Nakatayo ng tuwid si Papa. May hawak na sobre. Napagdesisyonan namin na oras na para matuto kang maging responsable. Malamig niyang sabi, "Wala nang pera, wala nang suporta. Sarili mo na lang ang aasahan mo. Walang laman ang sobre, walang tseke, walang kahit na anong tulong. Isa lang itong simbolismo
Natapos na sila sa akin. Inilagay ko ang lahat ng kasya sa isang backpack, 2 pamalit na damit, isang sketchbook, at ang cellphone ko. Nang mag-alinlangan ako sa may pintuan, umalingaw-ngaw ang boses ni Mama. Matamis pakinggan, pero puno ng lason. "Huwag kang mag-alala, anak. Pasasalamatan mo rin kami balang araw." Nang gabing iyon, natulog ako sa likod ng pinaglumaang kotse na pinahiram sa akin, nakatingin sa kisame. Iniisip kung paano nagkagutay-gutay ang buhay ko nang ganito kabilis. Samantala, nagpo-post si Enzo ng mga litrato niya sa isang high-end club sa BGC. Nakangiti kasama ang bagong MacBook na binili ni Papa para sa kanya. Ang tanging taong hindi nang iwan sa akin ay ang lolo ko, si Lolo Guillermo. Pinapapunta niya ako sa bahay niya tuwing weekend. Pinapakain at pinapatulog sa sofa niya kapag wala na akong matakbuhan. Wala siyang masyadong sinasabi tungkol sa mga magulang ko. Pero sa tuwing nababanggit ang mga pangalan nila, ang pagdilim ng kanyang mga mata ay sapat na para malaman kong alam niya ang totoo. Sa paglipas ng panahon, siya ang naging tunay na ama sa akin kaysa sa sarili kong tatay. Ang mga taon matapos kong umalis sa bahay ay naging isang mahabang pakikibaka para mabuhay. Nagtrabaho ako bilang working student. Nag-aral kapag may oras at nag-ipon ng barya-barya para makapang-upahan sa isang maliit na bed space. Hindi ito maganda, pero akin ito. Sa lahat ng ito, si Lolo Guillermo ang nag-iisang kapamilya na hindi tumalikod sa akin. Pasimple siyang nag-aabot ng pambaon o pambili ng grocery kapag akala niya ay hindi ko nakikita. Iniimbitahan niya ako tuwing linggo para mananghalian at ipinapaalala sa akin kasabay ng mahigpit na pagpisil sa aking kamay. "Micaela, mas matapang ka kaysa sa inaakala mo, kaya nang dumating ang tawag na iyon, parang piniga ang hangin sa baga ko." Wala na si Lolo. Wala na. Kahit alam kong matagal na siyang may sakit, may bahagi sa akin na umasang mabubuhay siya ng mas matagal pa sa aming lahat. Matigas ang ulo, matatag, hindi matitinag. Ang pagkawala niya ay parang pagkawala ng kaisa-isang angkla ko sa buhay. Ang mga sumunod na araw matapos siyang pumanaw ay parang isang panaginip. Wala akong inasahan mula sa kanyang mga naiwan. Siguro isang lumang relo, isang liham, isang maliit na bagay na magiging alaala niya. Hinding-hindi ko inakalang ipapatawag ako sa pagbasa ng testamento sa Regional Trial Court. Nang dumating ang opisyal na sobre na may selyo ng korte, nanginig ang mga kamay ko habang binubuksan ito. Sa loob, malinaw ang mga nakasulat. Ang mga tagapagmana ni Guillermo Perez ay inaatasang dumalo sa pagbasa ng kanyang huling habilin at testamento. Nakalista ang pangalan ko, kasama ang aking mga magulang at si Kuya Enzo. Muntik na akong hindi pumunta. Gusto ko sanang magluksa ng tahimik, malayo sa nakakalason nilang presensya. Pero may bahagi sa akin, marahil ang bahaging pinalaki ng aking lolo, ang tumangging hayaan silang burahin ako sa kanyang kwento. Kaya sa isang maulan na Lunes ng umaga, pumasok ako sa korte. Nandoon na sila syempre. Ang mga magulang kong, sina Ricardo at Divina, bihis na parang dadalo sa isang grandiosong party kaysa sa pagbasa ng testamento ng sarili nilang ama. Kumikinang ang mga perlas ng nanay ko sa kanyang silk na blusa at masyadong matingkad ang kanyang lipstick. Nakaupo si Papa na magkahalukip-kip ang mga kamay, mayabang kumikislap ang kanyang mga cufflinks. At si Enzo, mukha siyang ipinanganak para magmana ng isang imperyo. Pasadya ang suot niyang navy blue na suit, abot-tenga ang ngiti na para bang isa na lamang pormalidad ang buong proseso. Pagpasok ko sa pinto, lumingon silang tatlo. Masyadong pilit ang ngiti ni Mama. Sobrang tamis. "Micaela, anak." Malambing niyang sabi, na para bang hindi kami umabot ng ilang taon na hindi nag-uusap. "Alam kong pupunta ka." Tumango lang ng tipid si Papa. Ang mga mata ay nakatingin na sa briefcase ng abogado na parang lawin na nag-aabang ng biktima. Ngumisi si Enzo at bumulong ng sapat para marinig ko, "Magiging masaya to."
Umupo ako sa tapat nila. Mabilis at malakas ang tibok ng puso ko. Mabigat ang hangin, nakakasakal, na para bang pati ang mga dingding ay alam ang mangyayari. Tumikhim ang abogado, isang matalas na lalaking nagngangalang Attorney Villanueva, at inayos ang kanyang mga papeles. Nandito tayo para basahin ang huling habilin at testamento ni Guillermo Perez, panimula niya. Dumampi ang kamay ni Mama sa kamay ko. Bumaon ng bahagya ang mga kuko niya sa balat ko. "Huwag kang mag-alala, Micaela," bulong niya. Tumango si Papa nang may kayabangan na para bang nasa bank account na niya ang bilyon-bilyong piso. Wala silang ideya sa paparating na dilubyo sa kanila. Napakatahimik ng kwarto na naririnig ko ang kaluskos ng mga papeles habang inililipat ni Attorney Villanueva sa unang pahina ng testamento. Umusog, paharap ang mga magulang ko. Sumandal si Enzo na parang haring naghihintay ng kanyang korona, at napakapit ako ng mahigpit sa gilid ng upuan ko hanggang sa pumuti ang mga buko ng daliri ko. Ito ang huling habilin at testamento ni Guillermo Perez, panimula ni Attorney Villanueva. Kalmado ang boses. Pinitsahan at ninotaryo 1 taon bago siya pumanaw. Humugot ng malalim na hininga si Mama na parang pinraktis. Sumulyap siya kay Enzo, pagkatapos ay sa akin na may mapanliit na ngiti. Ipinatong ni Papa ang kamay niya sa kanyang tuhod. Mayabang at sigurado, halos marinig ko na ang script na binuo nila sa kanilang mga isip. Si Enzo ang magmamana ng yaman. Sila ang magpapatakbo nito, at ako ay babalik sa kawalan ng halaga. Pero ang sumunod na mga salita ni Attorney Villanueva ay pumunit sa hangin na parang kulog. Ako, si Guillermo Perez, ay iniiwan ang kabuuan ng aking mga ari-arian at yaman na nagkakahalaga ng humigit kumulang 10,000,000,000 piso sa aking apo na si Micaela Perez. Tumigil ang oras. Sinusumpa ko, nawalan ng tunog ang orasan sa dingding. Sa isang saglit, walang gumalaw, nanigas sa kalagitnaan ng pagngiti ang mga magulang ko. Parang nabasag na porselanang maskara ang mga mukha nila. Napanganga si Enzo, saka mabilis na isinara ang kanyang bibig. Napakurap ako. Sigurado akong mali ang narinig ko. 5,000,000,000 piso para sa akin? Ang lakas ng pintig ng puso ko, kaya halos hindi ko na napansin ang pagpapatuloy ng abogado. Ito ang aking mariing kahilingan, basa ni Attorney Villanueva, na ang mga ari-ariang ito ay maiwan sa kanyang nag-iisang pangangalaga nang walang trustees, walang ibang tagapamahala, at walang kondisyon. Si Micaela Perez ang magkakaroon ng buong kontrol sa lahat ng mga ari-arian, lupain, at pondo simula sa araw na ito. Nakakabingi ang katahimikang sumunod. Pagkatapos, parang mga buwitring nakarealize na nakawala ang kanilang biktima. Nagkagulo ang aking pamilya. Unang bumasag sa katahimikan ang boses ni Mama, matinis pero pilit na pinatamis. Aba, syempre makatuwiran yan, sabi niya habang marahang pumapalakpak. Palaging malapit si Micaela sa lolo niya. Natural, kakailanganin niya ang gabay natin, di ba? Ricardo, umayos ng upo si Papa. Mabilis na tumango, pilit ang ngiti. Oo, oo, syempre, ang 5,000,000,000 piso ay napakalaking responsibilidad para sa isang napakabata at walang karanasan. Papasok kami. Kami ang hahawak sa mga investments, titingin sa mga ari-arian, proprotektahan ka namin sa pagkakamali. Tumawa ng mahina si Enzo, malamig at mapang-asar ang tunog. Huwag mong mamasamain, Mika, pero hindi ka naman naging responsable kahit kailan. Naaalala mo nung na-max out mo yung maliit na credit card mo nung freshman ka? I-multiply mo yun sa 5 billion disaster. Waiting to happen yan. Nakatunganga lang ako. Bawat salita ay humahagupit na parang latigo. Nakakapangilabot ang yabang nila. Kahit dito, kahit ngayon, pagkatapos akong pagkatiwalaan ng lolo ko sa lahat-lahat, hindi pa rin nila nakikita na kaya ko. Para sa kanila, ako pa rin ang mahina, ang walang kwenta. Tumikhim si Attorney Villanueva. Para malinaw, mariin niyang sabi,
tinukoy ni Mr. Perez na ang kayamanan ay pagmamay-ari lamang ni Micaela Perez. Walang trustees, walang pakikialam ng pamilya, walang kahati sa pamamahala. Malinaw ang mga bilin niya. Nagtagis ang bagang ni Papa. Pilit siyang tumawa. Naiintindihan namin. Nag-aalala lang kami para sa kapakanan niya. Naiintindihan mo naman, hindi ba, Micaela? Tiningnan niya ako noon. Tinawag ako sa pangalan ko na parang lambing kahit nagniningas sa galit ang mga mata niya. Lumingon si Mama. Bumaon ang mga kuko niya sa braso ko. Anak, alam mo namang gusto lang namin ang nakabubuti sa'yo. Hayaan mong gabayan ka namin. Gusto ng lolo na makikinabang tayong lahat. Bumigat ang hangin dahil sa salitang makikinabang. Makikinabang para sa kanila, hindi para sa akin. Sa loob-loob ko, may nagising. Isang galit na ilang taon ko nang hindi naramdaman. Naalala ko ang bawat malamig na gabi sa loob ng kotse ko. Bawat mapangutyang ngiti sa hapagkainan. Bawat pagkakataong sinabi nilang kulang ako at ngayon nandito sila. Sinusubukang ibaon ang kanilang mga kuko sa kaisa-isang bagay na ipinagkatiwala sa akin ng aking lolo. Napanatili ko ang kalmado kong mukha. Mahigpit na tikom ang aking mga labi, pero kumukulo ang dugo ko sa loob. Umusog paharap si Enzo, nakangisi na naman. Pag-isipan mo, Mika, wala kang ang sariling bahay. Nangungupahan ka lang. Hindi ka pa nakakapag-invest kahit isang sentimo. Lulunurin ka ng 5 bilyon. Buong buhay ni Papa. Pera ang hinahawakan niya. Yan ang pinakalohikal na gawin. Sandali. Muntik na akong matawa. Hindi pa rin nila maintindihan. Nabasa na sila ng lolo ko. Hindi niya ako pinili dahil sa awa. Pinili niya ako dahil alam niyang kaya kong higitan ang kasakiman nila. At habang nagpapatuloy ang kanilang mga boses, puno ng peking tamis at nakakalasong patama, umayos ako ng upo. Wala akong sinabing kahit ano. Hindi pa ngayon, pero alam kong simula pa lang ito ng isang giyerang hinding-hindi nila maipapanalo. Ang eksena sa korte ay unang yugto pa lang. Pag-uwi ko sa apartment ko ng gabing iyon, sunod-sunod na ang tunog ng cellphone ko mula sa mga text ni Mama. Kailangan nating mag-usap. Anak, alam namin ng Papa mo ang nakabubuti. Huwag kang magpadalos-dalos. Bawat text ay punong-puno ng pekeng pag-aalala. Pero alam ko ang katotohanang pinapaikutan nila. Desperado, binaliwala ko sila. 2 araw na katahimikan. Tapos, isang gabi. Pagbukas ko, nakatayo doon si Enzo. Nakasandal sa hambasuot ang kanyang mamahaling jacket. Nakapaskil sa mukha niya ang nakakairitang ngisi na iyon. Nang walang pasabi, pumasok siya. Cute ng bahay mo, sabi niya. Inililibot ang paningin sa maliit kong sala na parang nag-iinspeksyon ng mumurahing motel. Pero magpakatotoo tayo, Mika. Hindi na to uubra. 5 bilyon ang pera mo tapos dito ka nakatira. Nakakahiya. Nakahalukip-kip ako. Anong kailangan mo, Kuya Enzo? Pabagsak siyang umupo sa sofa ko. Nag-uunat na parang sa kanya iyon. Simple lang. Nandito ako para siguraduhin hindi mo ipapahiya ang sarili mo. Masyado ka nang matagal na muhay sa hirap. Hindi mo na alam kung anong meron ka. Alam ni Papa ang mga investments. Kilala ni Mama ang mga tao. At ako, may vision ako, may style. Kapag nagsama-sama tayo, pwede nating palakihin ang imperyo ni Lolo. Pero mangyayari lang yon kung titigil ka sa pagiging matigas ang ulo. Sumakit ang mga salita niya. Hindi dahil may katotohanan ang mga ito, kundi dahil inalingaw-ngaw nito ang bawat pang-iinsultong narinig ko sa bahay. Walang mararating, matigas ang ulo, walang kakayahan. Sa ulado na niya ang script nila. Hindi ko kailangan ng tulong mo, mariin kong sabi. Iniwan to ni Lolo sa akin. Hindi sa'yo. Hindi sa kanila. Sa akin. Sa unang pagkakataon, naglaho ang ngisi niya. Tinakpan niya iyon ng isang mahinang tawa, pero nakita ko ang bahagyang kaba sa mga mata niya. Tingin mo talaga, kaya mo to mag-isa? Mag-isip ka nga, Mika. Ibigay mo na bago ka pa malunod. Itinuro ko sa kanya ang pinto, pero hindi lang si Enzo.
Kinabukasan, sumulpot ang nanay ko. Walang katok. Pumasok na lang bigla na parang pag-aari pa rin niya ang buhay ko. Umupo siya sa isang silya. Inayos ang palda niya. Matamis ang boses. Anak, masyado ka namang sensitive. Itong pera, pwedeng sirain ito ang buhay mo. Hayaan mong kami na ang bumuhat sa pasaning ito. Tinitigan ko siya. Inalala ang gabi nang nakangiti pa siya habang pinapalayas ako. Bumaon ulit ng bahagya ang mga kuko niya sa braso ko, tulad sa loob ng korte. Isipin mo na lang na isa itong family effort, malambing niyang sabi. Gusto ng lolo na lahat tayo ay makikinabang. Makikinabang, ang parehong nakakalasong salita. Nang tuluyan siyang makaalis, inlock ko ang pinto at naupo sa katahimikan na nikip ang dibdib ko. Sa isang saglit, bumulong ang pagdududa. Baka tama sila. Baka hindi ako sapat na matapang. Pero pagkatapos ay naisip ko ang kalmadong mga mata ni Lolo. Ang paraan ng pagsabi niya sa akin. Ang pag-iisip bago ka magsalita, hindi yan kahinaan. Katapangan yan. Nang gabing iyon, gumawa ako ng desisyon. Tapos na akong dumepensa. Mula ngayon, idodokumento ko ang bawat salita. Bawat banta, bawat pagtatangka nilang. I-gaslight ako. Kung giyera ang gusto nila, magiging handa ako at sa kaibuturan ng puso ko. Alam kong simula pa lang ito. Akala ko ang mga bulungan at panunumbat ang pinakamasama. Pero walang makakapaghanda sa akin sa tahasang pagtatraidor. Nagsimula ito sa isang tawag. Nasa trabaho ako nang tumunog ang cellphone ko si Attorney Villanueva. Seryoso at mabilis ang boses niya. Micaela, kailangan kong magtanong. May binigyan ka ba ng autorisasyon para i-access ang mga accounts ng ari-arian? Parang bumagsak ang sikmura ko. Wala po. Bakit? Bumuntong hininga siya. May nagpanggap sa bangko na representative mo. Sinubukan nilang mag-withdraw ng pera. Buti na lang, may alerto ang bangko dahil sa mga kondisyon sa testamento ng lolo mo. Tumanggi ang bangko. Pero, Micaela, nagpumilit sila. Hindi ko na kailangang magtanong kung sino yon. Malinaw sa isip ko. Ang istriktong boses ng tatay ko, ang matamis ng ngiti ng nanay ko. Ang kayabangan ni Enzo, lahat inikot sa isang kasinungalingan para angkinin ang hindi sa kanila. Nang gabing iyon, nagmaneho ako dumaan sa bahay nila. Mainit ang kulay ng mga ilaw, malinis at maayos ang garahe, gaya ng dati. 2 kotse ang nakaparada na parang walang nagbago. Pero para sa akin, lason ang tanawing iyon. Hindi na lang sila mapanlinlang ngayon. Sila ay mga magnanakaw na. At parang hindi pa sapat yon, nagsimula ang kanilang paninira. Mahilig sa tsismis ang lipunan natin. At alam iyon ng mga magulang ko. Bigla na lang, iba na ang tingin sa akin ng mga tao sa supermarket. Ang cashier na dati ngumingiti sa akin ngayon ay bumubulong. Ang sarap sigurong mabuhay gamit ang pera ng isang matanda. Sa gas station, nakarinig ako ng mga bulungan. Ninakaw niya yon sa kapatid niya. Hindi naman para sa kanya ang yamang yon. Pati ang iilan kong kaibigan ay lumayo na. Huminto ang mga tawag. Nawala ang mga imbitasyon. Kumakalat na ang kwento nila. Ako daw ay sakim. Hindi karapat-dapat. Isang manloloko. Isang gabi, nakaupo ako mag-isa sa hapagkainan. Dinudurog ako ng bigat ng lahat ng ito. Nasa akin ang pera. Oo, pero parang patibong ito. Kung gagamitin ko, papatunayan ko ang kwento nila. Kung mananahimik ako, malulunod ako. Sa unang pagkakataon mula nang basahin ang testamento, naisip ko kung baka tama sila. Sa loob, nakatago sa ilalim ng mga lumang resibo at tuyong ballpen ay isang sobre na halos makalimutan ko na. Galing ito sa aking 21 kaarawan. Inabot ito sa akin ni Lolo noon na may makahulugang ngiti at sinabing, "Balang araw, maiintindihan mo." Nanginginig ang mga kamay kong binuksan ito. Ang liham, sa loob, ay nakasulat sa kanyang mariin, pero medyo nanginginig. Nasulat kamay, Micaela.
Kung binabasa mo ito, sana natutunan mo na sa ngayon na hindi nagbibigay ang mundo kumukuha ito. Huwag mong hayaan. Mas matapang ka kaysa sa inaakala mo at balang araw kailangan mo itong patunayan. Kapag dumating ang panahong iyon, huwag kang aatras. Tumayo ka ng tuwid. Mananakaw lang nila ito sa'yo kung iaabot mo ito sa kanila. Lumuha ako habang paulit-ulit kong binabasa ang mga salitang iyon hanggang sa tumatak ito sa isip ko. Alam na ng lolo ko. Nabasa na niya sila bago ko pa man sila nakilala ng lubusan. At nagtiwala siya sa akin, hindi sa kanila, na kaya kong lagpasan ito, maingat kong itiniklop ang liham, ibinalik sa sobre, at naramdaman kong may nagbago sa loob ko. Hindi nawala ang takot, pero naging determinasyon ito. Gusto nilang maglaro ng marumi? Sige, titigil na ako sa kakareact at magsisimula na akong maghanda. Hindi na ito tungkol sa pag-survive. Giyera na ito. Binago ng liham ang lahat. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang presensya ng lolo ko hindi lang bilang alaala, kundi bilang gabay. Nag-apoy ang loob ko dahil sa mga salita niya. Huwag kang aatras. Tumayo ka ng tuwid. Nagsimula akong maghanda ng tahimik at planado. Ang unang hakbang ay humanap ng taong mapagkakatiwalaan ko sa pinansyal na aspeto, hindi isang mayabang na advisor na konektado sa mundo ng tatay ko, kundi isang taong tapat at mabusisi. Base sa rekomendasyon ng isang katrabaho, nakilala ko si Roberto de la Cruz, isang ubanin na lalaking may kalmadong mga mata at laging may kip-kip na yellow pad. Hindi siya nasilaw sa bilyon-bilyon o nagtangkang guluhin ako sa mga komplikadong termino. Sa halip, nagtanong siya ng maingat. Ano ang gusto mong mangyari sa perang ito? Ano ang mga layunin mo? Mga kinatatakutan mo? Nakinig siya nang walang panghuhusga. Inamin kong takot na takot akong malunod sa bigat ng lahat. Bago matapos ang unang meeting namin, iniabot niya sa akin ang isang simpleng plano. Mas may kakayahan ka kaysa sa inaakala mo, Micaela. Sabi niya, mahigpit na nakipagkamay. Kailangan mo lang ng taong magpapatunay nito para sa'yo. Nang gabing iyon, mas mahimbing ang tulog ko kaysa noong mga nakaraang linggo. Sa tulong ni Sir Roberto, gumawa ako ng maliliit at planadong hakbang. Bumili ako ng isang simpleng bahay, hindi isang mansyon, isang tahimik na lugar lang kung saan walang makakapagpalaya sa akin. Habang naglalakad sa mga bakanteng kwarto, bumulong ako sa sarili ko. Akin to. Pero alam kong hindi lang pera ang magpoprotekta sa akin. Walang awa ang mga magulang ko at tsismis ang kanilang sandata. Kaya nagdesisyon akong lumaban sa paraang gagawin ni Lolo sa pamamagitan ng pagbuo ng respeto. Sumali ako sa isang board ng lokal na charity na dati niyang sinusuportahan. Noong una, kinakabahan ako. Sumusunod pa rin sa akin ang mga bulungan ng pagiging hindi karapat-dapat na tagapagmana. Pero unti-unti, nakita ako ng mga tao nang higit pa sa mga kwento-kwento, naalala nila ang integridad ni Guillermo Perez. At dahil doon, nagsimula silang respetuhin ako. Pagkatapos ay dumating ang malaking pagbabago. Sa isa sa mga board meetings, ipinakilala ako kay Attorney Danilo Reyes, isang retiradong abogado na nasa edad 50s, may matalas na mata at kalmado pero kagalang-galang na presensya. Nang malaman niyang apo ako ni Guillermo Perez, lumambot ang ekspresyon niya. Isang pambihirang tao ang lolo mo. Sabi niya, hawak ang kamay ko. Lagi kanyang ipinagmamalaki. Habang nagkakape makalipas ang isang linggo, lumapit si Attorney Danilo at hininaan ang boses niya. Dapat mong malaman na inasahan ng lolo mo na magkakagulo kapag nawala siya. Naglagay siya ng mga proteksyon. Napigil ko ang hininga ko. Proteksyon? Tumango si Attorney Danilo. Iniabot ang isang luma na folder sa ibabaw ng lamesa. Sa loob ay mga dokumentong hindi ko pa nakikita. Matibay na mga probisyon, ninotaryong mga kasunduan. Kung susubukan ng mga magulang mo na makialam o magpanggap bilang mga representatives mo, automatiko silang matatanggalan ng mana. Hindi lang sa usapang moral,
Micaela sa usapang legal. Pinrotektahan ka niya. Tinitigan ko ang mga papel. Nanikip ang dibdib ko. Hindi lang pera ang iniwan sa akin ng lolo ko. Iniwanan niya ako ng isang kuta. Sa unang pagkakataon, na-realize kong hindi na ako dumidepensa lang. May alas ako, may pruweba, may bala. Sumandal si Attorney Danilo, kalmado pero mariin ang boses. Akala nila mahina ka. Hindi nila alam na ikaw ang may hawak ng pinakamalakas na baraha. Kapag lumampas sila sa linya, at siguradong gagawin nila iyon, magiging handa ka. Umalis ako sa meeting na iyon nang may bagong kalinawan. Hindi na lang ako ang kalaban ng mga magulang ko. Kalaban nila ang pag-iintindi ng lolo ko sa hinaharap, ang mga kakampi ko, at ang determinasyon ko. Hindi pa tapos ang giyera, pero sa unang pagkakataon, pakiramdam ko kaya kong manalo. Dapat alam ko na. Ilang linggo nang umaaligid ang mga magulang ko at si Enzo na parang mga pating. Sinusubukan kong hanggang saan ang hangganan naghahanap ng kahinaan ko. Sinubukan na nilang manumbat, mangmanipula at magnakaw. Walang gumana. Manganakaw ng banakaw. Bandaan ng banakanakaw. Kaya umabot sila sa isang lugar kung saan akala nila ay mananalo sila sa korte. Isang malamig na umaga nang tumawag si Attorney Danilo. Mas matalas ang boses niya kaysa sa karaniwan. Micaela. Nag-file sila ng petisyon sa korte ngayong umaga. Sinasabi nilang hindi ka daw karapat-dapat na pamahalaan ang yaman. Humihiling sila ng guardianship sa mga ari-arian mo. Muntik ko nang mabitawan ang cellphone. Guardianship? 27 years old na ako. Yun ang anggulo nila. Seryosong sabi ni Attorney Danilo. Ipapakita nila na wala kang karanasan, hindi stable, at walang kakayahan. Pero tandaan mo, pinaghandaan natin to. Itinakda ang hearing ng sumunod na linggo. Ang mga araw bago yon ay parang inunat na alambre sa sobrang haba at tensyon. Tuwing lalabas ako, nararamdaman ko ang bigat ng mga bulungan. Nakatingin ang mga kapitbahay na may halong awa at pagdududa. Naging abala ang mga magulang ko sa paninira sa akin. Pagtapak ko sa loob ng korte, nanginginig ang mga kamay ko. Suot ko ang isang simpleng navy blue na suit, hindi magarbo. Gusto kong magmukhang may kakayahan at kalmado. Sa kabilang gilid, magkakatabing nakaupo ang mga magulang ko at si Enzo, magkakasangga na parang mga sundalo. Matamis na naman ang ngiti ni Mama. Mahigpit ang bagang ni Papa. Inaasahan na ang panalo nila. Si Enzo ay halos kuminang sa sobrang yabang. Nang simulan ng huwes ang paglilitis, tumayo ang kanilang abogado at nagsimula ng isang palabas. Ang mga salita niya ay umaapaw sa pagiging mapagmataas. Your Honor, lubos na nag-aalala ang aking mga kliyente para sa kanilang anak. Habang sila ay nagluluksa sa pagkawala ni Guillermo Perez, hindi nila maaring isawalang bahala ang panganib ng pag-iiwan ng 5 bilyong pisong ari-arian sa isang taong walang karanasan at padalos-dalos tulad ni Micaela. Wala siyang record ng paghawak ng pananalapi. Walang sariling ari-arian bago ang manang ito at may kasaysayan ng maling pagdedesisyon. Lohikal lamang na ang kanyang mga magulang, mga matagumpay at kagalang-galang na matatanda ang pumasok upang protektahan ang yaman. Seryosong tumatango si Enzo sa bawat linya, na parang pinraktis nila. Pinunasan ni Mama ng panyo ang kanyang mga mata. Nagkukunwaring naiiyak. Diretsong nakatingin si Papa sa huwes. Nagpapakita ng awtoridad. Isa itong palabas at akala nila ay mapapaniwala nila ang lahat. Tapos tumayo si Attorney Danilo. Hindi siya nagmadali. Kalmado at planado ang boses niya. Your Honor, ang kasong ito ay hindi tungkol sa kakayahan. Ito ay tungkol sa kasakiman. Inilatag niya ang mga ebidensya isa-isa. Bawat isa ay parang hampas ng martilyo. Ang pekeng transaksyon sa bangko. Mga text messages ni Enzo na puno ng pagiging mapagmataas. Pinagtatawanan ang kakayahan kong hawakan ng pera. Mga sulat mula sa aking mga magulang na nagpapanukalang hatiin ko ang mana
sa pamamagitan ng paglilipat ng pondo sa kanilang mga accounts. Ang mga probisyon sa testamento ng lolo ko, matibay, ninotaryo, at malinaw na walang ibang pwedeng mamahala sa kayamanan kundi ako lang. Lalong tumahimik ang korte sa bawat revelasyon. Napapakilos sa upuan ang mga magulang ko, unti-unting nababasag ang kumpiyansa nila. Nawala ang kayabangan ni Enzo nang i-project ni Attorney Danilo ang isa sa mga text niya sa screen. Lulunurin ka ng 5 bilyon, Mika. Hayaan mo na lang kukunin ni Papa. Tapos ay ibinigay ni Attorney Danilo ang huling atake. Itinaas niya ang isang luma at gawa sa balat na notebook. Naghihimulmul na ang mga gilid sa katagalan. Ipinagkatiwala ito sa akin mismo ni Guillermo Perez. Sa loob nito ay ang kanyang mga sariling sulat kamay, ang kanyang mga inaalala at ang kanyang pananaw sa hinaharap. Inaasahan niya na mismong ang sitwasyong ito, pahintulutan niyo akong magbasa ng isang bahagi. Inilipat niya ito sa huling pahina. Matatag ang boses habang nagbabasa. Kung susubukan nilang kunin ang hindi sa kanila, sapat na iyon para patunayan kung bakit ko pinili si Micaela. Tiniis niya ang kalupitan nila. Nilagpasan ang pangbabaliwala nila. At pinatunayang mas matapang siya kaysa sa inaakala nila. Ang lahat ng yaman ko ay para sa kanya lamang, hindi para ibahagi sa mga taong nagtapon sa kanya. Umalingaw-ngaw ang mga salita sa buong bulwagan na parang hatol bago pa man ang mismong hatol. Pinanood ko kung paano namutla si Mama. Natigilan ang kamay sa paghawak sa kanyang mga perlas. Naikuyom naman ni Papa ang mga kamao niya sa ibabaw ng mesa. Bumaba ang tingin ni Enzo sa sahig. Mahigpit ang bagang. Umusog paharap ang huwes. Hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Tapos, sa isang malinaw at pinal na boses, sinabi niya, ang yaman ay mananatiling nasa ilalim lamang ng pamamahala ni Micaela Perez. Bukod pa rito, binabalaan ng korteng ito ang mga petitioner laban sa anumang karagdagang pagtatangka na labagin ang malinaw na kagustuhan ng namayapa. Sarado na ang kasong ito. Natapos iyon sa loob ng wala pang 1 oras, pero pakiramdam ko ay isang buong buhay ang lumipas. Nang tumunog ang martilyo ng huwes, tuluyang gumuho ang maskara ng aking mga magulang. Lumingon sa akin si Mama. Nanginginig ang boses na pilit pinatamis. Anak, hindi mo naiintindihan kung gaano kabigat na responsibilidad to. Gusto lang ka naming protektahan. Tumayo akong kalmado. Isang pakiramdam na matagal ko nang hindi naranasan. Hindi. Gusto nyo lang protektahan ang mga sarili nyo. Alam yun ni Lolo. At ngayon, alam na rin ng lahat. Naiwang nakabitin ang kamay niya sa hangin at unti-unting bumagsak. May ibinulong si Papa sa sarili niya pero hindi makatingin ng diretso sa akin. Naglakad ng mabilis palabas si Enzo. Ang mga takong ng kanyang sapatos ay umaalingaw-ngaw na parang putok ng baril sa marmol na sahig. Lumabas ako ng korteng iyon ng taas noo. Ang bigat ng nakaraang mga taon ay nawala sa balikat ko. Sa unang pagkakataon, hindi na ako ang itinakwil, ang bigo, ang panalo ng lahat ng sisi. Ako ang tagapagmanang pinili ng lolo ko at ang nag-iisang bagay na hindi na kayang kontrolin ng mga magulang ko. Ngunit paglabas ko sa sikat ng araw, isang katotohanan ang nanatili sa dibdib ko. Hindi pa ito ang katapusan. Nanalo ako sa legal na laban? Oo. Pero ang mga naging epekto, ang mga nasirang reputasyon, ang mga naputol na relasyon ay nagsisimula pa lamang at handa ako roon. Maaaring natapos na ang hatol at ang legal na laban, pero ang mga sumunod na pangyayari ay unti-unting naganap na parang mga domino na bumabagsak ng sunod-sunod. Pumasok ang mga magulang ko sa korteng iyon na naniniwalang kaya nilang paikutin ang mundo ayon sa gusto nila. Tulad ng ginawa nila sa akin noong bata pa ako. Ang desisyon ng huwes ay hindi lang basta pagbasura sa kanilang petisyon. Pinunit nito ang mga maskarang suot nila sa loob ng ilang dekada. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Biglang nanlamig ang samahan ng nanay ko sa mga kaibigan niya sa country club. Kung dati ay siya ang reyna ng mga chismis at brunch, ngayon, tumatahimik ang usapan sa tuwing pumapasok siya sa kwarto.
May narinig akong mga bulungan mula sa mga kakilala. Hindi namin alam na ganoon pala kalupit ang pagtrato nila kay Micaela. Nakakahiya. Sinubukan niyang ipagwalang bahala ito gamit ang kanyang mga pilit na ngiti. Pero kahit siya ay hindi na maitago ang kahihiyan, hindi rin naging maganda ang sitwasyon ng tatay ko. Kumalat ang balita tungkol sa kaso sa kumpanya niya na parang apoy. Ang mga kliyenteng dating nagtitiwala sa kanyang galing sa pinansyal ay nagsimulang dumistansya. Kinansela ang mga meetings. Kinalaunan, nalaman kong pinilit siyang mag-early retirement. Para sa isang taong ang buong pagkatao ay nakatali sa kanyang awtoridad sa trabaho, ang sapilitang pag-alis ay isang napakalaking dagok. At si Enzo. Oh! Ang pagbagsak ni Enzo ang pinakamasakit. Ang buong social status niya ay nakabuo sa pagiging golden child, paboritong anak, ang tagapagmana. Pero matapos ibunyag sa korte ang tangkang pandaraya at ang mga mapagmataas niyang text messages, nakita ng mga tao kung sino talaga siya, feeling entitled, mayabang, at walang laman. Nakipaghiwalay ang girlfriend niya. Nawala ang mga imbitasyon sa mga party. Hindi nagtagal, nakarating sa akin ang balitang bumalik siya sa bahay ng aming mga magulang. 3 wasak na igo sa iisang bubong. Pinapakain ang hinanakit ng bawat isa, samantala lumawak ang mundo ko sa mga paraang hindi ko inakalang mangyayari. Ibinuhos ko ang oras ko sa trabaho at sa mga advokasya na sinusuportahan noon ng aking lolo. Lumaki ang charity board at nagsimula akong gumanap bilang isa sa mga pinuno. Sa unang pagkakataon, hinanap ng mga tao ang boses ko, hindi para balewalain ito, kundi para makinig. Respeto, hindi pilit, hindi may kondisyon, tunay na respeto. Nag-invest ako ng maingat, sinusunod ang plano ni Sir Roberto. Ang bahay ko ay naging higit pa sa tirahan. Naging patunay ito na walang sino man ang makakapagpalayas pa sa akin. Bawat pag-ikot ng susi sa pinto ay nagpapaalala sa akin kung gaano na kalayo ang narating ko. Pero ang pinakamakapangyarihang sandali ay nangyari ng tahimik. Isang gabi, nagmaneho ako dumaan sa bahay ng mga magulang ko, ang parehong bahay kung saan ako pinalayas noong 18 kaarawan ko. Nakabukas ang ilaw sa balkonahe, pero hindi na naalagaan ang damuhan sa labas. Kupas na ang kulay ng pintura at mga bintana. Mukha itong pagod, luma, parang mga taong nakatira sa loob. Pumarada ako sa tapat. Bumabalik ang mga alaala. Ang gabi nang planuhin nila ang pagpapalayas sa akin. Ang mga taon ng pangungutya, ang walang katapusang paghahambing kay Enzo. Sa matagal na panahon, ang bahay na iyon ay nagsilbing monumento ng aking mga pagkukulang. Pero ngayon, wala na akong naramdaman, kundi kalinawan. Hindi nila ako sinira. Pinanday nila ako. Ibinaba ko ang bintana. Naramdaman ko ang malamig na hangin sa mukha ko at bumulong ng mga salitang hindi ko kailanman sinabing malakas noon. Tama si Lolo. Ako ang magdedesisyon kung ano ang halaga ko. Pagkatapos niyon, pinaandar ko ang kotse at umalis. Iniwan ang bahay, ang mga alaala, at ang kapangyarihang dating hawak nila sa akin. Hindi ito tungkol sa bilyon-bilyong nasa account ko. Ito ay ang kalayaan, ang kaalamang hindi ko na kailangan ang kanilang pag-apruba, ang kanilang pagmamahal o ang kanilang pagkilala. Tinanggal nila ako sa buhay nila nang ako ay 11 nung. Ngayon, tuluyan ko na silang tinanggal sa buhay ko. Sana'y makatulong ang kwentong ito upang laging maalala. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung paano siya tratuhin ng iba, kundi sa kung paano niya pinipiling tumayo at lumaban para sa sarili.